Yan, welcome po ulit sa ating ikatlong service. Welcome sa mga first-timer. Welcome po sa mga nakakadalawa na, nakakatatlo. Yun pong mga medyo baguhan po dito. You are very much welcome. At kagaya nga ng ginagawa natin, nito pong buwan na to, itong September, ay nag-i-invite po tayo ng ating guest speaker tuwing ikatatlong service po natin. So, ngayon po, basta yung 5:30, ganun ang ginagawa natin ngayon. At ang ipapakilala ko ang ating speaker po ulit ngayon, ang ating guest na kagaya nung mga nakaraan din. Actually, yung mga ini-invite natin dito, nitong mga nakaraan, ay hindi naman nabago sa mga dating mga medyo matagal-tagal na dito sa GTC. Kasi itong mga kaibigan din talaga namin ni Mami Weng, mga malalapit sila sa amin, madalas din namin silang kasama at sila po ay mga talagang mga ginagamit ng Panginoon sa mga malaking mga gawain. No? At siyempre, bago ko po siya tawagin, pakilala po natin yung mas mahalaga sa kanya. Pakilala natin si Pastor Angie. Kaway-kaway nga dyan, Pastor Angie. Ang kanyang misis. Yan, no? Ang pangalan po ng speaker natin ngayon ay si Pastor Rudy Fernandez. No? Ito ang totoong Rudy Fernandez. Hindi siya si The Boy, no? Patay na si The Boy, siya ang The Man. No? Okay, the man of God. Maaksyon din ang buhay nitong mamang ito. No? Actually, nabaril ito sa ulo. No? Ewan ko kung bakit binuhay pa. No? Pero nabaril siya sa ulo. Kailan lang yung anniversary, di ba? Nung kamakailan lang. Noong 19, no, 2 days ago, noong anniversary po ng pagkakabaril niya, pero niligtas pa rin siya ng Panginoon kasi may purpose pa ang Panginoon sa kanyang buhay. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, may plano pa si Lord sa buhay mo. No? Kaya buhay ka pa. No? Okay, siya po ay pastor dito sa Nabotas ng Dulos for Christ. Meron din sila sa May Malabon sa Fisher Mall, kagaya natin dati na mayroon tayo dito. Tapos nagbi-Victory Mall tayo. No? So, ganun din ang kanilang ginagawa kasi nga malaki rin yung kanilang congregation. Marami na rin mga taong dinadala ng Panginoon sa kanila. Ginagamit din siya ng Panginoon sa iba-ibang mga bansa, no? Para magturo doon. Medyo busy rin siya, pero yung nga po, bilang kaibigan, malakas tayo sa mga to. No? Kaya, kaya sila pinupuntahan tayo. Sige, hindi ko na patatagalin to. Siya na ang magkukwento, mga ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, and I believe you will be blessed. Pagpalain natin si Pastor Rudy Fernandez. Thank you, Pastor. Thank you po. Thank you rin sa invitation. Kulang lang po yung introduction niya. Hindi ko narinig yung salitang gwapo. Alright. Anyway, excited po ba tayo? Mukhang excited po kayo. Hindi lang halata. Hindi lang halata. Sabi mo sa katabi mo, mukhang excited ka. Hindi lang halata. Alright. Alright. Pwede po ba samahan niyo ako na mag-pray bago tayo magsimula? Aming Ama, salamat po sa opportunity na mag-share sa church na to. Salamat sa buhay ng buong GTC. Kay Pastor Rafi, kay Pastor Weg, ang aming mga leaders. Holy Spirit, alam namin na magsasalita ka. Hindi pa sasayang ang oras na ito. You will drop a word that will change our lives. Hindi lang information, kundi transformation, Lord. Kaya salamat that the people that's in here, inside this church, will never be the same again. Once they go out, they're a brand new person, a better Christian, for the glory of God. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright. So, pag-usapan po natin yung how God meets our deepest needs. Alright? How God meets our deepest needs. Kailangan po ito ng mga tao. Kahit saan po kayo pumunta, makikita mo yung kahirapan ng tao. Kahit saan kayo pumunta ng lugar, makikita po ninyo na ang mga tao, litong-lito na sila. Depressed, stressed. At kahit ang pera, wala nang ganong magawa ngayon sa panahong ito. Ang daming problema ng mga tao. Kaya po, gusto ko i-share sa inyo ngayon, dahil baka meron kang katabi ngayon dyan, ang ganda ng damit niyan, pero ang laki ng problema niyan. Tingnan mo yung katabi mo. Lalo na po yung mga iba, no? Hindi lang sila nagpapahalata. Kasi alam nyo, naniniwala ako, sabi nila sa survey, isa raw po ang mga Pilipino sa pinakamasasayang mga tao sa balat ng lupa. Naniniwala po, wala nang pera, kasi sasaya pa.
Minsan nga may tinanong ko, sabi ko, Brad, kumusta ka na? Sabi sa akin, ito po, Pastor. Okay na okay. Kahit bihirang kumain, pero ibahin mo ako, Pastor. Sana ito sa hirap. Sabi ko, mahirap na, mayabang pa. Alam niyo mga Pilipino, parang hindi ako nagagandahan sa salitang sanay na ako sa hirap. Right? Kaya, minsan po, meron akong siguro na kahit papaano, no, nabalitaan niyo po yon sa Baguio. Meron po nag-collapse doon na mine site. No? Yung nagmimina ng mga ginto sa Baguio. Nakalimutan ko na po yung exact date. Pero natabunan po yung mga 10 minero sa ilalim ng lupa na ang lalim siguro ay mga 20 feet. Mataas po rito yan. Nag-collapse po yung lupa. At siyempre, it's a matter of life and death. At yung mga rescuer, frantically, of course, kasi maubusan sila ng oxygen doon sa ilalim, ano? Nakabutas po sila ng maliit na butas mula sa itaas hanggang doon sa konting merong vacuum kung saan nandun yung mga miners. And then they were able to, alam nyo, naglagay sila ng microphone, ganito, na may wire. Para kahit paano makapag-usap sila doon sa itaas ng mga relatives, loved ones, and the rescuers. Imagine, 20 feet. Grabe. Bago maabot po yun. So, nagsalita po yung isang miner. Ito po ang tanong niya. Yung tanong ng marami sa inyo. Ang sabi po ng miner, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? And that's a fundamental question. Yung iba siguro sa inyo, pumunta kayo ngayon dito, may problema kayo sa bahay. Alam niyo, nagpunta ako sa ospital ng isang beses, nakapila po yung mga pasyente sa cancer department. Alam niyo, yung may bukol sa breast, stage 4. Sa simbahan po namin, nagpe-pray kami ng mga walang pera, may cancer pa. Fundamental question. Yung iba naman sa inyo, yung maghihiwalay na yung mag-asawa. Ang tanong, may pag-asa pa ba kami? Nagpapa-counsel. Pag nagpa-counsel, ang tanong ng mag-asawa, may pag-asa pa ba kami, Pastor? Yung iba naman, magsasara na business mo. Yung iba sa inyo, yung anak mo nawawala, nagwawala. Diba? Sumama sa mga hindi magagandang kaibigan, hindi na umuwi ng 3 days. Baka nasa kulungan na, baka nasa ospital. Ang tanong lagi, thousands and thousands of times every day. Alam mo ba yung tanong na yon? Araw-araw, hundreds and thousands of times. Tinatanong po yan. Kaya ang tawag ko dyan, fundamental question. Yung mga dumadaan sa mabibigat na problema, matatanggal ka sa trabaho. Paano na yung anak mo? Paano na yung pagbabayad ng bills? Diba? So ang tanong, may gagawin ba ka talaga ang Diyos? Alam niyo sa survey, may nag-survey na church. Nag-survey sila sa mga Kristiyano. Sa mga hindi Christian. 99%. Ang tinanong nila, naniniwala ba kayo sa Diyos? Tulad ngayon, kung tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo sa Diyos? Siyempre naman, di ba? Kung hindi ka naniniwala, umalis ka na dito, right? Malamang wala ka dito kung hindi ka naniniwala. Pero iba yung tanong, naniniwala ka ba sa Diyos? 99%. Iniba yung tanong, iniba. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Biglang bagsak yung 99%. 20% lang ang nagsabi na naniniwala, pero hindi nagtitiwala. Kasi pagkapatid, iba yung naniniwala, lahat kayo naniniwala. Ang sabi ng Bible, kahit yung demonyo, huwag kang titingin sa katabi mo, alright? Sabi ng Bible, kahit ang demonyo, naniniwala sa Diyos, nanginginig pa nga eh. Pero hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Lumalaban nga siya sa Diyos. Lahat ng plano ng Diyos, kinokontra niya. The same way, ganun din ang mga taong naniniwala. Wala tayong problema sa paniniwala. Ang problem, do you trust God that He will do something about your situation? Magkaiba yan, ha? Magkaiba po. At ang sabi ng Bible, kaya si Jesus ay hindi makagawa ng miracles sa ibang lugar. Kasi hindi sila naniniwala na meron pong magagawa ang Diyos sa situation natin. May cancer ka, di ba? Gaano yung pag-asa dyan? Na, gagalaw kaya ang Diyos? Yung anak mo, ilang araw na hindi umuuwi. Paano po katatagpuin ng Diyos
yung pinakamalalim mo. Mag-isip na kayo, ha? Mag-isip na po kayo. Ano yung pinakamalalim mong pangangailangan? Hello? Nakukuha nyo? Hindi yung pambili ng almusal bukas, mababaw yun. Kahit champurado, pwede, makakaraos ka na, right? Hindi malalim yun. I dare you, mga kapatid, alright, makinig kayo, mag-isip ka na. Ang pinakamalalim mong pangangailangan. Gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon, meron hong paraan ng Diyos para sa lahat ng pinakamalalalim mong needs. Ako po, addict po ako nung araw. Wala nang pag-asa yung buhay ko. Ang nanay ko po, wala nang pag-asa sa akin. Kasi lahat ng kasalanan, nagawa ko na po. 20 years ako nanigarilyo everyday, 2 kaha. 20 years po ako umiinom everyday. 20 years ako nagsusugal. Lahat ng sugal, 1,000 ang manok ko na panabong, hindi ho yung 45 days. Kasi kung 45 days, baka yumaman ako. Pero panabong, mga 1,000. Meron po akong kabayong pangarera sa San Lazaro at saka Santa Ana. Pag wala po ako sa Sabungan, nasa karerahan ako dyan sa Santa Cruz, saka sa Makati, Santa Ana Racing Park. Pag wala ako doon, nasa casino po ako. Pag wala ako sa casino, nasa Madyungan po ako. Pag wala ako sa Madyungan, nasa Saklaan. Pag wala sa Saklaan, Cara Cruz. Sabi mo sa katabi mo, parang wala na siya pag-asa. Sabi ng nanay ko, naku, Diyos na lang ang makakapagligtas sa anak ko. Sayang, gwapo pa naman, sabi ng nanay ko. Pangalawang beses ko na sinasabi yun. Alright? Wala na akong pangatlo. Okay? Kaya makakakita ka ng mga tao na parang, alam mo yon, wala na ka nang makitang pag-asa. Kaya yung tanong ko sa iyo, mag-isip ka. Yun ang challenge ko po sa inyo ngayon. Mag-isip ka na ng pinakamalalalim. Katulad nung nabaon sa ilalim ng lupa. Ang laki problema no, tama? Maubusan sila oxygen. Wala na. Kaya ka naglawit na lang ng mga microphone para lang kahit paano madinig ang boses ng kanilang mahal sa buhay. At tanong ng isa, pag-asa pa ba kami? And that's the same question with you. Maybe you are here today, tonight. Siguro nagpunta ka rito, kumakanta ka kanina, pero sa puso mo may pag-asa pa ba? Yung asawa ko, adik. Ang pangit na nga, adik pa. Di bale, kung gwapo eh. Di ba? Ang yabang, yung asawa ko, yabang-yabang, wala namang kapera-pera. Nang bubugbog pa. Yung anak ko, high school pa lang, nabuntis na, hindi nakatapos ng pag-aaral. May pag-asa pa ba? Yung isang anak ko, nasali sa fraternity, grabe. Adik sa drugs, adik sa sugal, adik sa pornography. Grabe ang kasamaan ngayon. Kaya may Diyos kaya talaga, may pag-asa pa ba? So ito po yung ating gusto ng Lord na mag-speak siya. Sabihin mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Magsasalita ang Diyos sa'yo. Alright? Hello? Naniniwala po ba kayo na mag-i-speak ang Holy Spirit sa iyo ngayon? Alright. Makinig ka lang mabuti, huwag ka lang matutulog. Sabihin mo sa katabi mo, sa bahay ka matutulog, bawal matulog dito. Alright? O paano? Yun ang tanong, di ba? How God meets our deepest needs. Ang sagot po dyan, pakilagay ka kapatid, by giving us hope. Sabi mo, hope. Hindi po yung sigarilyo, no? Pag naubos, hope. Tapos na. Hope. Hindi pera. Hindi pera binibigay ng Diyos. Minsan hindi healing. Minsan hindi ka pagagalingin ng Diyos. Napansin niyo ba yun? Na marami nagsisimba, nagpe-pray, believing for miracle. Well, hindi nagkaroon ng miracle. Pero alam niyo, ang mas matindi pa sa miracle is hope. Pag-asa. At ngayong gabi, napaliwanag ko po sa inyo, ang sabi ng Bible, ang Diyos po ay Diyos ng pag-asa. Amen. You can go 40 days without food. Pwede kayo mabuhay ng 40 days. 40, walang pagkain. Pwede kayo mabuhay ng mga 2 weeks without water. Amen. Yes, totoo po yan. I-google po ninyo. Ginugol ko lang to. I-google nyo. 40 days without food, you will live. 2 weeks without water, you will live. Alright? 8 minutes without air.
Pag pumunta ka sa ilalim ng tubig, sino po rito yung syokoy? Mga syokoy. May syokoy ba rito? Ha? Sirena. O yan, mga sirena. Unless sirena ka, hanggang 8 minuto ka lang sa ilalim ng tubig. But you can survive for 8 minutes. But you know what? Without hope, 1 segundo, hindi ka magsusurvive. Alam nyo ba yan? Na yung marami, hindi na nabubuhay ngayon. Bakit? Because when you lose hope, you lose everything. Kaya yung mga tao, makikita mo parang mga zombie. Di ba? Kahit nagtatrabaho, kahit lahat ng paraan na ginagawa nila. Sa dami ng problema, kaya malakas ang sugal. Kaya yumaman ako sa sugal. Kaya ako na-addict sa sugal kasi ang daming mga problems na minahanapan mo ng solusyon, wala kang makitang solusyon. Yung kaibigan ko po, siya ang #1 na supplier ng Ginebra San Miguel sa Visayas area. Sa Eastern Samar. Alam niyo sa Eastern Samar, hirap ng buhay dyan. Pero grabe ang alak. Ang lakas ng alak. Yumaman yung kaibigan ko dahil siya ang supplier ng Ginebra San Miguel. Alam niyo kung bakit po sa cellphone, ang dami na addict sa pornography. Mga bata ngayon, addict na sa pornography. Ang dami namin kinaunselan, naghirap ang buhay dahil sa online sabong. Right? Ang dami po ngayon, nagpapautang sa cellphone, scam. Ang dami nangungutang. Kasi bakit po? Kasi nga po, naghahanap po sila ng pag-asa. Baka sakali. Kahit papano, pag uminom ka, naglasing ka, kahit papano, nakakalimutan mo yung problema mo. Kaya malakas yung alak eh. Kaya malakas ang sugal. Alam niyo yun? Dahil baka sakali. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, ang buhay ay hindi baka sakali. Hello? Kaya marami po kumukonsulta sa horoscope. Sino rito, nagbabasa ka ng horoscope every day. Nakalagay, huwag kang tatawid pag may tumawid na puting pusa. Saka itim, black and white. Di ba, bakit ka nagtitingin sa horoscope? Kasi you're looking for hope. Baka sakaling may makita ka. Di ba na magbibigay sa inyo ng panibagong perspective sa buhay. Kaya kita nyo yung mga panaytingin mo sa bank book mo. Bakit ka panaytingin sa bank book? Takot na takot kang maubusan ng pera. Kasi nandun ang pag-asa mo sa pera mo. Pag hindi nagpapadala ng remittance yung mister mo na nasa Saudi, nervous ka na. Kaya tingnan mo yung mga babae na mayroong asawa, anak sa abroad, umaasa sa remittance, ang pag-asa niya, remittance, tingnan nyo daliri niyan, upod ang daliri, upod ang kuko. Kasi pag hindi pa dumadating, nakaganyan dyan. 1 linggo ng delay, remittance ng asawa ko. Paano na to? Di ba? Kasi ang pag-asa mo, nandun sa remittance. Kaya maraming nervyosa. Kaya maraming matatakotin. Iba naman, ang pag-asa mo, nasa hanap buhay mo. Kaya 7 araw ka nagtatrabaho, kung kaya mo rin lang magtrabaho ng 8 days, gagawin mo. Kasi ang pag-asa mo ay nasa trabaho. Alam niyo mga kapatid, inevitably, you will be disappointed. Kasi false hopes po yun. Inevitably, disappointed kayo. Kaya tingnan yung katabi mo. Tingnan mo, disappointed. Hindi po yung ilong hindi yung ilong ang disappointed Nagsisimba pero punong-puno ng pag-aalala. Bakit? Nilagay mo yung pag-asa mo sa mga fake na pag-asa. Kasi yung bank account mo, fake na hope ang ibibigay niya. Yung asawa mo nasa abroad, naku po, madi-disappoint ka dyan. Yung anak mo, yung karir mo, yung pera mo, kahit may 1 milyon ka ngayon, isang sakit lang yan, ubos yan. Kahit 1 milyon, isang sakit lang, ubos yan. And those things that you put your hope on will disappoint you. Kaya maraming tao disappointed. Kaya nga ito po yung gusto ko pag-usapan natin. Pero ano sabi po ng Bible? Ang Diyos lang po ang hindi magdi-disappoint sa iyo. Nandiyan pa po ba kayo? Kapag sa Diyos ka umasa, hindi katulad ng asawa mo yan. Yung misis ko nandito po. Alright?
Magkakamali siya pag sa akin siya umasa. Alam ko po, patay na patay sa akin niya, pero Diyos lang po talaga ang pag-asa niya. Ano sabi po ng Romans chapter 15? Basahin po natin. Romans chapter 15. Basahin po ninyo. May God, the source of hope, fill you with joy and peace through your faith in Him. Then you will overflow. Wow. Gusto ko yan. Gusto ko yung verse na yan. Kapag sa Diyos ka umasa, hindi lang magkakaroon ka ng hope, overflowing. Kaya marami nagpapakamatay kasi wala hope. Pag nawala ka na ng hope, wala ka na talagang pag-asa. Yan na lang talaga ang pinaka-importante. And you will overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kapatid, ang hope na binibigay ng Diyos, supernatural yan. Yung ba kahit may problema ka, umaapaw ka sa pag-asa. Alam mo, kahit hindi ka gumagaling, kahit may sakit ka, hindi sumasagot ang Diyos sa prayer, pero nagbibigay ang Diyos ng overflowing hope. Hindi ka bumibitaw. Hindi ka sumusuko. Bakit? Kasi nga, nag-o-overflow yung pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ako po, 1987, papakamatay na po ako eh. Nagtutok po ako ng baril kasi ang utang ko po noong 1986 ay 10 million pesos. Noong 1986, ang exchange rate po noon, $1 is 12 pesos. 53 na po tayo kaya, di ba? So, ibig sabihin, yung utang ko 10 million noong 1986 dahil sa utang, dahil sa lahat ng ginawa kong kalokohan, mga 70 million pesos po ngayon yun. Kung ngayon po ako nagkautang ng ganon, 70, siguro sabihin na natin, mga 50 million. Alright? Sino po rito sa inyo kayo na may utang ka ng 50 million? Palagay ko mga 50 pesos lang utang mo. Ako po, 50 million ang utang ko. Wala akong trabaho. Napalayas ako sa bahay ko. Naibenta ko na lahat. Lahat na pwedeng ibenta, naibenta ko na po. At nakikitira na lang po ako sa mga kaibigan. Kasi na-wanted po ako eh. Ako po ay pinaghahanap ng batas. Dahil sa dami ng utang ko, sa dami ng niloko ko, dahil sa sugal, naloko ako ng mga kapwa, nagnakaw po talaga ako. Kaya hindi shabu. Hindi shabu lang ang sumisira sa buhay. Sugal. Yung sugal sisirain niya. Hindi ako na-addict sa shabu. Hindi po ako na-addict kasi wala pang shabu nun eh. Parang ang tanda ko na, no? Hindi naman. Pero kinabukasan, na-invento na yung shabu. Marijuana lang eh. Marijuana lang kami. Yung mga katropa ko rito, no? Yung mga, ano bang generation namin? Gen X ba kami? Yung generation po namin, ang pinakamaraming wasak na bata. Yung generation ko. Ako kasi po, 67 na po ako ngayon. Hindi po ako mukhang 67. Mukhang 66 and a half lang po ako. Yung generation namin, doon, matinding maraming mga nasirang kabataan. Hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy po yan, nagmumultiply. Kami ang nagsimula. Noong generation na sumikat lahat ng mga klase ng sugal, pasok ng mga drugs. Kaya noong 1987 po, nagtatago po ako, wanted ako, makikitulog ako sa isang bahay, 3 araw, kasi nakakahiya, nag-aaway na yung mag-asawa. Kasi doon ako kakain, makikipaligo. Lilipat na naman ako ng ibang bahay for 2 years. Palipat-lipat ako ng mga, nakikiusap ako. Tapos nangungutang po ako ng 100 pesos. Kakain po ako ng 3 days. Imagine, 19 years old po ako, multimillionaire na po ako. 19 anyos po ako, multimillionaire na po ako. Lahat ng kaya bili ng pera, nabibili ko po. Pagkaraan po ng 6 years, namamalimos na po ako. Ang bilis, no? Parang pelikula, no? Kasi ang pag-asa ko noon, nilagay ko sa pera, sa sarili ko, kasi magaling akong gumawa ng pera. Sa totoo lang po. Ang galing kong gumawa ng pera. Nakapagpayaman ako sa edad na 19 years old. Akala ko wala nang katapusan. Dumating yung time, ako po ay sawan-sawa na, pagod na ako. Wala na akong makitang pag-asa. Pero ako po'y palasimba.
Pag Biyernes Santo po, sa Nabota, sa lugar namin, ako po ay nagpipinitensya pa. Pipinitensya po ako eh. Kasi po, ang sabi ko, napakaswerte ko naman. Sabi ko, ito lang ang maigaganti ko sa Diyos, penitensya. Kaya lang, pagkatapos namin magpenitensya, maliligo po kami sa dagat. Lalagyan po ng mertiolet yung likod ko. Wala pang betadine noon. Ayan na naman, mabubuko na naman ang edad ko. Wala pang betadine, mertiolet. Tawag doon, gamot na pula. Pagka ahon ko sa dagat, gagamutin yung likod ko. Tapos habang nagpapagaling po ako, nagmamadyong po kami. Galing, ano? Magkaras magpenitensya, sugal na agad. Ganun po ako, simba, babae, simba, alak, simba, sugal. Alright? Pero ang tingin ko sa sarili ko, ang bait-bait ko. Tingin ko lang sa sarili ko, parang matabi mo, mukhang mabait, mukha lang ha. Mukha lang, mukhang mabait lang yan. Hindi ka sure. At sabi ko, ayoko na. Hindi na ako tatagal. Total, mamapatay din lang ako eh. Kasi nga po, yung mga pinagkautangan ko, hindi po Bombay yung pinagkautangan ko. Mga pinagkautangan ko, alam nyo kami mga sugarol sa kasino, sa sabungan, pag nangutang po kami ron, wala akong kasulatan yun. Wala. Walang prenda. Yung muka lang. Okay, ang papakita mo. Pagkatapos, pag hindi ka nagbayad, buhay ang kapalit. Ganun po yung mga inutangan sa kasino. Sa kasino, ganyan po nung araw. Wala ho yung permahan. Kung may maisasanla ka man, pag nagsanla ako ng kotse ron sa kasino, 1983, 84, 85, ang tubo po ng pera doon sa utang, 7% a day. 7% a day ang tubo pag nagsanla ka. Hanggang dumating na yung time, wala na ako maisanla. Kaya po, baon ako sa utang. Kaya hindi na po ako makatagal dahil sabi ko, wala nang pag-asa. Magpapakamatay po ako, nagtutok po ako ng baril. Kaya may baril po ako. Sabi ko, hindi ako pahuhuli ng buhay. Wala talaga akong balak magpahuli ng buhay. Kaya nga palipat-lipat ako ng bahay. Hindi pwedeng may makaalam kung saan ako nakatira. Anyway, obviously, kukwento ko sa inyo mamaya, huwag kayong matutulog. Kukwento ko kung nakalabit ko po yung baril. Okay? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matutulog. Huwag ka matutulog. Kaya makikita po natin, mga kapatid, sabihin mo nga ulit sa katabi mo, may pag-asa pa. Si Pastor Rudy nga eh. Sabi nga ni Pastor Rapi, hindi nga ako nagpakamatay, nakabaril naman ako. Kaya lang, maganda lang po, nung makabaril ako, pastor na ako. Alright? Kaya kayong mga hindi nagpapastor, pag nabaril kayo, patay kayo. Hindi po the place yung tama sa ulo ko, basag ang ulo ko, biyak ang ulo ko po talaga. Kaya lang, naniwala po ako, kapag naglilingkod ka sa Diyos, makapag-iintay ang kamatayan. Laging may pag-asa. Sabi, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po talaga, mga kapatid, nakilala ko ang Diyos na Diyos ng pag-asa. Wala po yan sa pera. Wala sa dami ng kaibigan yan. Nasa Diyos na nagbibigay ng walang hanggang pag-asa yan. Kaya hindi ka susuko kasi may overflowing hope. Amen? Ngayon ang tanong, ito po yung tanong. Saan galing? Ano yung sources of renewed hope? Alright? Kasi sinabi ko na sa inyo, ang Diyos ang pinanggagalingan ng totoong pag-asa. Kaya lang ito po dapat nyo malaman. Ano ginagamit ng Diyos? May pinanggagalingan po kasi yung hope. Dapat maintindihan natin. Amen? Amen. Sources. May ilang bagay lang po ako. Sasabihin sa iyo tonight, dahil mabilis ang oras dito sa Caloocan, ilang minuto na ba ako? Alright. Konti na lang po. Ano po ito? 12 points. Saan ang gagaling? Kung gusto niyo magkaroon ng endless hope. Amen. Interesado ba kayo? Marami kayong problema, parang wala ng pag-asa. Pero meron pong sources of renewed hope. Number one, napakasimple lang, pero parang hirap na hirap ang mga tao. Number one, wala na akong ibang masasabi. Ito lang. You open your life to Jesus. Wala na po akong ibang masasabi. Kung gusto mong magkaroon ng walang
Patid na walang hanggang pag-asa. Walang iba talaga. Hindi pwedeng may kapalit yan, number one yan. Buksan mo talaga ang Panginoon. Ang puso mo sa Panginoon. Huwag mong buksan yung bibig mo, yung puso. Pag binuksan mo ang bibig mo, ang tawag doon, proclamation of faith. Hindi nakapagliligtas yung proclamation. Pag binuksan mo ang puso mo, ang tawag doon, possession of faith. Kasi ang Diyos po, pumapasok sa puso. Amen. Hindi mo sinasabi. Proclamation. Hindi ka sure kapag pinoproclaim. Kasi nabasa ko po sa Bible, sabi ni Jesus, kakato kayo sa akin sa huling araw. Sasabihin nyo, papasukin nyo kami, Panginoon. Sabi ni Lord, sino kayo? Nangaral po kami. Ibig sabihin, pinoproclaim nila na sila'y tagasunod ni Jesus. Nagpalayas po kami ng demonyo. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Umalis kayo sa harapan ko. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, nang open your life to Jesus, siguraduhin mo that you possess the real salvation. Paano yun? Bubuksan mo ang puso mo sa Panginoon. Huwag mo lang sabihin. Kasi sabi ng Bible, from your heart you believe. And your mouth will speak. Hindi ka lang magsasalita, buksan mo ang puso mo. Maniwala ka mula sa iyong puso. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga po sa Bible, makikita po natin na dinideclare, pero mula sa puso ka naniniwala. Ang sabi ng Bible, kapag sa puso mo naniwala ka that Jesus is Lord, and you will confess with your mouth, you will be saved. Kaya ngayong gabi po ito, mga kapatid, kung medyo alakanin ka, gusto ko lang po na linawin, buksan mo ang puso mo para sa Panginoon. There's no other way. Kahit kumayod ka ng kumayod, magsipag ka, sige, mag-ipon ka ng pera, mag-abroad ka, hindi ka pa rin magkakaroon ng pag-asa. Lalo ka lang mabibigo, lalo lumalaki ang problem kapag yung pag-asa mo ay nilagay mo sa mga hindi totoong pag-asa, kapatid. Ang Panginoong Jesus, ang Diyos ng pag-asa. Overflowing. Are you listening? Kaya nga po, sabi po ng Bible, ang Diyos kapag lumikha, kung nagbabasa po kayo ng Bible, nung gusto niya pong lumikha ng ibon, kinausap niya po yung himpapawid. Let there be birds in the sky. Nung gusto niyang gumawa ng puno, He spoke to the earth. Let there be trees on the ground. Kinausap niya. At nung gusto niyang gumawa ng isda, kinausap niya po yung tubig. Sabi niya, let there be fish in the sea. Pero nung nilikha niya kayo at ako, kinausap niya yung sarili niya. Ibig sabihin, you were created to be with God. Pag sinubukan mo na umalis ang isda sa tubig, mamamatayan. Kapag inalis mo ang puno sa lupa, mamamatayan. Pag ikaw nawala ka sa Panginoon, mamamatay ka talaga. And that's the source of misery. Yan po ang pinagmumulan kung bakit ang dami mong problema sa buhay. Yan ang simula, kapatid. Ang sabi ni Jesus, apart from me, you cannot do anything. Ako po, nag-aral pa ako sa UST. Ang profession ko po ay piloto. Piloto po ako bago po ako magpasto. Pero walang silbi lahat ng yun. Wala. Umasa ako sa pinag-aralan ko. Meron po akong pinag-aralan, matalino po ako, hindi naman ako, alam niyo, hindi naman mahina yung, hindi mababa ang IQ. Hindi ka naman pwede magpiloto kung mababa IQ mo, di ba? Pero lahat ng yon ay naging source ng aking false hope. Akala ng iba, porkit nakagraduate siya ng college, sa asenso ka na. Kapatid, marami kong kilala, college graduate, naghihirap ang buhay. Nabigo sila. Yung iba, yung mga babae, nag-asawa ka ng, akala mo, gwapo, di ba? Wow! In Jesus' name, ito na, kamukha ni Piolo Ascal. O ngayon, grabe, ang tindi ng pagkabigo mo, dismayado ka ngayon. Kasi nilagay mo yung pag-asa mo sa mga hindi totoong pag-asa. Ulitin ko po, ang pinagmumulan, kung gusto mong magkaroon ng turn around, sino rito gusto mong magkaroon ng turn around ang buhay mo?
siguraduhin mo na ang puso mo ay bukas para sa Panginoon. Surrender your life. Katulad po nung kwento, meron pong kwento sa Matthew chapter 19. Hindi ko na po babasahin lahat for the sake of time. May isang lalaki, mayaman. Mayaman. Binata. Ang sarap ng buhay. Mayaman na, binata pa. Imagine, batang-bata, milyonaryo na siya katulad ko. Lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, Lord, Master, Teacher, ano gagawin ko para ako ay pumunta ng buhay na walang hanggan? Alam niyo yung kwento, nagbabasa ng Bible? Nagbabasa kayo? Tatanungin mo yan, katabi mo, nagbabasa ko ba ng Bible? Ano sabi sa iyo? Nagbabasa ako ng Bible. Kung nagbabasa kayo ng Bible, alam niyo itong kwento na to, sabi ng lalaki, uy, ang dami kong pera. Ang pag-asa niya sa pera niya. Kaya lang, para makasiguro, alam niyo yung iba sa inyo, sigurista kayo, right? Paano ako pupunta sa langit? Ako po kasi anong araw, kaya malakas ang loob ko. Kasi kapag nagsusugal po ako, magsisimba muna ako. Siyempre, pag may laban na yung manok ko, kay San Pedro ako magdadasal. Kasi 5 manok ko lalaban, 5 derby. Siyempre, hanapin ko, nasan ba si San Pedro rito? Ayoko doon sa ibang santo, wala silang alam sa sugal eh. Doon ako magdadasal. Sabi ko, Lord, pag nanalo ko, babalatuhan kita. Hindi, totoo po yun. Kasi malakas ako magbigay sa simbahan eh. Kaya yung pari doon sa aming simbahan, sa Nabotas, Malabon, naku, mga kainuman ko yan. Huwag nyo na hanapin, patay na po sila. Baka naman i-google mo pa. Mga kainuman ko po yun, yung mga pari na yun. Habang nagmamadyong kami, nagiinuman kami. Kasi pag nanalo ko, tinutupad ko yung pangako ko. Nanalo sa derby, punta ako doon sa kaibigan kong pare. Saya niya kasi inuman kami dalawa. Ngayon naman, pag naman yung kabayo ko tatakbo, kay San Lazaro, hanapin ko si San Lazaro. Saan ba si San Lazaro rito? Hindi ako nagpapatawa. Totoo po yan. Alright? Katulad po nitong lalaking ito. Sabi niya, para makasiguro ko, tatanong ko kay Jesus, paano ba ako pupunta sa buhay na walang hanggan? Apparently, itong lalaking ito walang kapayapaan sa isip. Wala siyang kapayapaan sa puso. Right? Kasi nga lumapit siya kay Jesus, what must I do? Sino nagtatanong dito, ano gagawin mo para pumasok sa buhay na walang hanggan? Ito mayaman na. Mayaman na siya. Pero parang naiisip niya, may problem ako, hindi ako sure. Right? Sino rito, hindi ka sure, pupunta ka ng langit. Right? Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo yung itsura niya. Hindi ka sure, no? Halatang-halata eh. Sumagot ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ito gawin mo ha. Ito gawin mo. Ito gawin mo. Ito gawin mo. Sabi ng lalaki, pasado na ako. Sabi niya, lahat yan. Ginagawa ko na po yan mula nung pagkabata ako. Right? Ang problem nitong tao na to, gusto niya pumasok sa buhay na walang hanggan, pero ang isip niya, papasok siya dahil sa sarili niya. Dahil siya ay mabait, dahil siya ay ganito, dahil siya ay ganito. Ang dami niyang dala-dala nung lumapit siya sa Panginoon. Kaya lang, medyo na-dismaya siya dahil ang pag-asa niya ay nasa pera. Tama? Hello? Dahil ang pag-asa nitong lalaking ikaw, katulad ng iba sa inyo rito, akala mo pupunta ka ng langit dahil nagsisimba ka lagi. Maganda yung nagsisimba. But I have bad news for you. Kahit dito ka pa tumira sa simbahan, hindi ka pupunta ng langit. Kahit dito ka pa tumira sa simbahan, mas mabait sa iyo yung lalaki. Mas matindi sa iyo yung nangaral, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng himala sa pangalan ni Jesus, mas matindi sa iyo yun. Pero sabi ni Lord, hindi ko kakilala, lumayas kayo sa harapan ko. Paano? Di ba? Ang sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang mo. Yung pera mo, ipagamit mo sa akin para ang mga tao, yung mahihirap, magkaroon ng kaligtasan. Nandiyan pa po ba kayo? Alright? Sabi ng Panginoon, ibig sabihin ng Panginoon,
Nung lumapit siya sa akin, punong-puno siya ng sarili niya. Punong-puno siya ng sarili niya. Pero kapag ang tao ay lumalapit sa Diyos na punong-puno ka ng sarili mo, hindi ka na matutulungan ng Diyos. Hindi na kayo matutulungan ng Diyos. Ako po, kaya ako na born again, 1989, dahil ako po'y desperate na, pumunta po ako sa kaibigan ko, nagdasal ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagdasal ako ng seryosong dasal. Sabi ko, kasi hindi natuloy yung pagpapakamatay ko. Alam niyo, mabait po ang Diyos. Dahil nung kakalabitin ko na lang po yung baril, biglang may pumasok sa isip ko. Yung kaibigan ko, makita ko yung mukha niya. Yung kaibigan ko na mga 15 taon na kami hindi nagkikita o 10 taon, naalala ko po siya. Kaya sabi ko, nagkaroon ako bigla ng pag-asa. Kaya sabi ko sa inyo, ang Diyos ang pinagmumula ng pag-asa. So nagbaka sakali ako, kaibigan ko to, barkada ko to, kasamahan ko to sa kalokohan, salbahe. Salbahe to, kay barkada ko na to. Pero mayaman. Sabi ko, uutang ako sa kanya. Hihingi ako ng tulong. Kaya pumunta ako sa kanya, alas 12 ng gabi, kasi hindi ako pwedeng lumabas ng araw, baka may makakita sa akin. Pag may nakakita sa akin, ako po, lagot na ako. So kumatok ako sa bahay niya, alas 12 ng gabi. Sabi ko, nandiyan ba si pare? Yung asawa nagbukas ng gate. Kaya pala gising pa yung asawa kasi yung mister niya, yung kaibigan ko, hindi pa umuwi. Sabi niya, wala rito. Puntahan mo sa simbahan. Sabi ko, anong simbahan? San Jose? San Bartolome? San Roque? Kasi alam ko, Katoliko. Hindi, meron diyang makikita ka dyan sa kanto, God's Covenant. Sabi ko, simbahan ba yun? Hindi pumunta po ako. Kumatok ako sa maliit na simbahan, God's Covenant. Tapos siya nagbukas. Kagulatan kami, taka namin na nagkikita. Anyway, to make the story short, sabi ko, tulungan mo ko, kailangan ko ng tulong. Sabi niya, sige, punta ka sa office, walang problema. Pero bago ka umuwi, mag-pray muna tayo. Sabi ko, ha? Pray? Ano yun? Sabi niya, yumuko ka. Hinawakan niya yung kamay ko, tapos yumuko siya. Ako, hindi ako makayuko. Parang may mga nagtatawa ng mga demonyo sa paligid. First time na may nag-pray sa akin, hawak-hawak yung kamay. Anyway, usapan namin Friday, punta ako sa opisina niya. Malaki opisina niya, meron siyang mga 200 empleyado. Tuwing Friday pala doon may Bible study. Tapos pagpasok ko po sa opisina niya, nakita ko yung opisina niya, may mga salita ng Diyos. Tapos sa lamesa niya, may Bible. Tapos pag bumuka yung bibig niya, lagi niya binabanggit si Jesus. Sabi ko, nabaliw na yata yung kumpare ko. Bila mo siya pa nabaliw, ano? Ako na ngayon mangungutang, siya pa yung baliw. Anyway, sabi niya, sige, tutulungan kita. Isang kondisyon. Sabi ko, ano yun? Sige, gipit na gipit ako eh. Sabi niya, attend ka ng Bible study. Muntik na po ako mahulog sa hagdan. Ha? Anyway, yun po ang ginamit ng Panginoon. Nabuksan po ang puso ko. Alright? At hindi ko kayang ipaliwanag. Ito po sinasabi ko sa inyo. Dito po nagsimula yung walang hanggang pag-asa po sa akin. Alam niyo, nagsimula yung hindi ko kayang ipaliwanag sa salita. 1989, November, nung pinuksan ko po ang puso ko sa Panginoong Jesus. At hindi ko maipaliwanag yung karanasan na yon. Kaya yung sinabi ko po sa inyo, na pag binuksan mo ang puso mo sa Panginoon, magkakaroon ka ng bumabalong na pag-asa. Hello? Hello? Palakpak natin ang Panginoon. Nabayaran ba yung utang? Hindi. Ang utang ko, 50 million. May utang pa rin ako. Pero, iba na yung pananaw ng isip ko. Alam niyo mga kapatid, ito pa. Gusto kong tandaan niyo po ito. Pag sinabing kayamanan, kasaganaan, prosperity, hindi ho pera pinag-uusapan dyan. Hindi ho pera. Susunod na lang yung pera. Amen? Ang totoong mayaman sa mata ng Diyos ay yung may kapayapaan sa isip niya. May kapayapaan ka sa Diyos. You have peace with God. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Alam mo kung ba't magulo isip mo at lagi kang takot? Malamang kaaway mo pa ang Diyos.
Malamang hindi pa kayo nagkakabalikan. May kapayapaan ka with God. You have peace with yourself. And you have peace with people. Nawala yung galit ko sa mga... Ang dami kong galit, mga kapatid. Ang dami kong hindi mapatawad. Ang daming gumawa sa akin ng masama. Hindi ko kaya magpatawad, sa totoo lang po. Ako po ay very vindictive person. Pag inatraso mo ako, atrasuhin kita. Hindi ako papayag. Alam mo, natuklasan ko, nung binuksan ko po ang puso ko sa Panginoon, may utang pa rin ako. 50 million pa rin yun. Wanted pa rin po ako. Pero ang kayamanan pala, yung meron kang peace of mind. Kakita nyo yung mayayaman. Ang daming pera, pero hindi makatulog. Hindi talaga sila mayaman. Right? Hindi makatulog. Takot na takot sa buhay. Ang totoong kayamanan, kapatid, simula kapag nagkaroon ka ng kapayapaan sa isip. Why? Because alam mo, kasundo na kayo ng Diyos, pinatawad na kasalanan mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Mararamdaman mo, hindi galit ang Diyos sa iyo. Dati kasi, sino sa inyo yung katulad ko kung mag-isip? Pag nagkasakit ka, ang iniisip mo, naku, galit ang Diyos sa akin. Pag may nangyari na hindi maganda, na wala ka ng pera, naku, pinaparusahan ako ng Diyos. Ganun ang may isip natin, tama. Pero yayaman ka, simula sa isip, sa puso, at meron ka ng kapayapaan sa mga tao. Humingi ako ng tawad sa mga pinagkasalahan ko, mga kapatid. Sa totoo lang po yun. At pinatawad ko lahat ng mga tao na alam ko, karga-karga ko. Yun ang simula ng hindi matapos-tapos na pag-asa. Dahil binigyan ka ng Panginoon ng bagong pag-asa. Amen. Hello, mga kapatid. Kaya sa gabi pong ito, huwag kayong uuwi sana. Huwag kayong uuwi, huwag kayong lalabas itong church natin na hindi ka sigurado that you have possessed salvation. Genuine. Yung totoo. Authentic. Hindi ka nagbabakasakaling ligtas ka. Alam mo, you have possession of faith. Amen? Naintindihan niyo po ba? And secondly, alright, pangalawa, bibilis ako lang, hanggang 3 lang po ito. Pangalawa, kung gusto mo magkaroon ka na talagang lasting hope, overflowing hope, you join a church family. You cannot survive without a church family. Salamat yung iba sa inyo, 2 beses na po pumupunta ngayon. Yung iba sa inyo, 3. Papunta po kayo, mga kapatid, sa isang magandang kinabukasan. Kailan nagkakaroon ng future? Pag nagdesisyon ka ngayon, alright, na isusuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Your future starts today. And then you will decide that you will join a church family. Since ginamit po ng Diyos ito pong GTC, ito po yung pamilya ninyo. 2 na pamilya nyo ngayon. Yung biological family ninyo at yung spiritual family nyo. Hindi po kayo magkakaroon ng matagalang pag-asa kapag hindi po kayo nagkaroon ng isang church family. Kapag ikaw ay na-born again, at tawag po sa born again, ibig sabihin, pinanganak ka ng 2 beses. Ako po, pinanganak ako noong nakalimutan ko na kung kailan. Yung pangalawang kapanganakan ko is 1989. Pinanganak ako ng 2 beses. At nung pinanganak po ako, kailangan ko ng pamilya. Spiritual family. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Ang sabi po ng Genesis chapter 2 verse 18, it's not good for the man to be alone. Hindi po yung verse na yan para sa pag-aasawa lang. Alright? Ibig sabihin po ng verse na yan, mga kapatid, God created you in a community with other people. You cannot survive. Mahirap magkaroon ng pangmatagalan na pag-asa nung nag-iisa ka lang. Amen. Kailangan natin ng isa't isa. Pag humiwalay ako sa inyo, hindi ako magkakaroon, mawawala na yung pag-asa ko. Kasi sinabi ng Diyos, it's not good for man. It's not good for you to be alone. Subukan nyo, magsimba lang po kayo pag Sunday. Tapos wala na kayo ibang gagawin. Hindi pa rin po matatapos yung gawain ng Diyos sa buhay mo. Kaya kami,
Dito po, alam ko sa Grace Testament Church, meron kayong cell group. Ang tawag po natin dyan, kapatid, listen, kung gusto mo talaga magbago ang buhay mo, ang tawag natin dyan is accountability group. Hindi magbabago ang buhay mo kapag hindi mo nilagay ang sarili mo sa isang community that we are accountable to one another. Doon mo madidinig na may mga taong mas mabigat ang problema sa iyo. Kaya magkakaroon ka ng pag-asa kasi maririnig mo yung mga kasamahan mo doon. Grabe, mas mabigat pala problema nila kaysa sa akin, tapos ako nawawala na ng pag-asa. Doon manggagaling yung pag-asa. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? You have to take risk. Sa totoo lang, pag kayo po ay supali sa simbahan na ito, magkakaroon ka ng relasyon sa mga imperfect people. Kaya maraming mga tao, parang sabi nila, kailangan ko ba yung cell group? Yung mga kasama ko dyan, naggugulo ng buhay. That's the point. Malalaman mo na kayo ay pare-pareho na mga inaayos ng Diyos ang buhay. Amen? At magpapalakasan kayo ron. You have to take risk. May baka kasama ka dyan na uutangan ka. Sabihin mo, ang lupit naman ito. Wala na nga akong pera, inutangan pa ako. You have to take risk. Yan po ay church family and you will never grow. Believe me. Maniwala kayo sa akin. Imposible kang mabago nang walang church family. Hindi makabubuti, hindi healthy sa iyo. Ewan ko sa inyo, sino rito pinanganak ka, lumabas ka sa daigdig, wala kang nanay, wala kang tatay. Lumabas ka lang sa kawayan, nakahubad ka, ang tawag mo si malakas. O napulot ka lang sa basurahan, diba? Wala kang lineage, ano yun? Ano ka? Katulad ni Jesus. Mabuti pa si Jesus, may nanay at tatay. Ganon din kapag ikaw ay pinanganak ng pangalawang beses. Meron kang pamilya. May tatay kayo rito sa church, may nanay kayo. Si Pastor Rafi, Pastor Raweng. At pag kayo pumunta sa cell, meron kayo doon mga leader, may tatay, meron kayong ate, may kuya. Ang purpose ng mga accountability group na yan ay tulungan kayo na magkaroon ng bagong direksyon sa buhay. Unang-una na yung pag-asa. Amen. Hello, sabihin mo sa katabi mo, join ka na. Magta-take ka ng risk. Amen. Kasi po, ang pagbabago ay kapag may accountability ka. Lives will be changed if you are accountable to many. To people. Ako po, hindi ako magbabago kung wala akong accountability. Kasi alam nyo, yung pag nagsimba lang po kayo ng Sunday, kahit gumawa ka kasalanan, okay lang yan, wala man nakakaalam, di ba? Kaya po hindi nagbabago ang buhay na marami nagsisimba ng Sunday. Kasi akala mo, okay na Sunday. Hindi ho, you need an accountability group. Dito may magsasabi sa iyo, believe me, meron dong isang tao na gagamitin ng Diyos sa iyo. Sasabihin niya sa iyo, sister, huwag ka na masyadong chismosa. Ikaw ang reyna ng Marites sa barangay eh. Pag walang ganon, hindi ka talaga magbabago. Gagamitin ng Diyos yung tao na yon sa church family mo. Hello, nandiyan pa po ba kayo? May magsasabi sa iyo, sasabihin sa iyo, alam mo Brad, kaya ka baon sa utang eh. Kasi ganito ang lifestyle mo. Meron, may gagamitin ng Diyos ng mga ganun tao na matatapang na magsasalita sa iyo dahil mahal ka nila. Amen. Ako po yung anak ko, hindi pwedeng hindi ako magsasalita dyan pag may maling ginagawa. Bakit? Pamilya po talaga. Tatay po ako. Gusto ko may magandang future yung mga anak ko. Kaya hindi pwedeng hindi ako magsasalita. Kaya wag po kayong makontento na tuwing linggo, okay po yan, pag linggo nandito. Ako po 35 years na po ako nagsisimba. 35 years. Pero aaminin ko po sa inyo, kaya po ako nabago ng Panginoon ay dahil nagsimba ako at humanap po ako ng accountability group. Sino po rito wala pang cell? Mag-join na po kayo. Sabihin mga sa katabi mo. Kung wala ka pang cell, sumali ka. Come on, come on. Sabihin mo sa katabi mo, parang gusto niya na mag-closing prayer, no? Closing prayer na ba tayo? And lastly, pangmuli, ito po, hindi kompleto ang pagiging Kristiyano po pag wala itong number 3. Gusto mo ng pag-asa? You start serving. You start serving. Kung totoong ikaw ay binigyan ng Diyos ng bagong pag-asa,
Alright? Magsisimula kang mag-serve. Nandiyan pa po ba kayo? Hello? Sana nandiyan pa kayo. Kaya alam po ninyo, every day of our lives, we encounter people full of problems. Alam nyo, every day, makakakita ka ng kabataan na addict sa pornography, addicted sa gaming. Alright? Sa eskwelahan. Alam nyo ba sa eskwelahan, dito sa Caloocan, maraming high school and college. Ako po, dyan ako nagtapos sa Caloocan High. Dyan po ako nag-high school. Ngayon, kahit sa eskwelahan kayo pumunta, mga kapatid, 5 lang ang pamimilian ng mga estudyante dyan. Alright? 5 lang. Fraternity. Alright? Sigarilyo, alak, drugs, at pornography. Yan lang. Okay? Yan lang ang pamimilian ng mga bata sa eskwelahan. Kaya makikita mo, ang mga graduate ng eskwelahan ngayon, ibang klase po talaga sila. Ang church na lang ang pag-asa. Ikaw na lang, kapatid. Kung ikaw ay estudyante, at binuksan mo kay Jesus ang puso mo, at meron kang church family, magse-serve ka doon sa eskwelahan na yun. Nandun yung mga kaklase mo na everyday na encounter mo, walang pera, broken family, hiwalay na ang mga mag-asawa. Ako po, nanakawan po ako the last month. May nagnakaw sa akin. Malaki yung ninakaw po sa akin. Pero nahuli po. 20 years old. 2 taon na po siyang addict sa drugs. 20 years old. Tinanong ko siya. Sabi ko, Cyrus, nasaan tatay mo? Kasi walang dumadalaw eh. Nandun na, nahuli na, wala man lang nagpupunta. Sabi ko, nasaan ang tatay mo? Nung marinig niya yung tatay niya, naku, nakita ko yung mukha niya, galit na galit. I realized na 99% na nakakulong, kasi dinadalaw namin siya ngayon everyday, inaalagaan namin yung bata eh. Kasi naawa ako. Kasi galit na galit siya sa tatay niya. Kasi ang tatay niya, sabi niya sa akin, may asawa na pong iba. Eh nanay mo, kabit na po ng iba. Panganay siya, 20 years old. Walang makain. So para makalimutan yung gutom, nagda-drugs, nagnanakaw, kahit tsinelas, kahit silyang plastic ninanakaw niya para makapagbenta. Kaya ninakawan niya po ako. Kaya nung marinig ko, yung tatay niya, may babae na, ang nanay niya, kabit naman ng ibang lalaki. Galit siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, patawarin mo na yung tatay. Umiyak. Ngayon lang ako nakakita ng basag na basag. High na high. Kasi kabibili lang ng drugs eh. Kasi nung makuha yung pera ko, bumili agad ng 1,000 worth na shabu. Tinira na niya agad. Eh nahuli siya ng pulis. Alam niyo yung addict pala, gano'n, no? Hindi mapigil yung ganyan. Tingnan mo yung katabi mo ba? Ganon pala sila. Ganyan siya ng ganyan. Hindi niya makontrol. Tingnan mo kaya katabi mo kung ganyan ng ganyan. Dinadalaw namin siya ngayon. Dinadala ko siya ng pagkain. Mga 3 times a week. Kasi gusto ko po siyang ilapit sa Diyos. Pati pamilya po niya. Kasi I realize, pumunta kayo ng kulungan. Subukan niya, pumunta kayo ng kulungan. 99% na nakakulong, galit sa pamilya. 99% na nakakulong, galit sa tatay, galit sa nanay, galit sa mundo. Alright? Kaya po, kayong mga estudyante, ang laki po ng papel ninyo kung totoong Christian kayo. Kung totoong Christian kayo, pwede kayo maging source ng hope. Kaya itong pamilya na to, dinadalaw na namin. Nakausap, yung kapatid niyang pangalawa, sumunod sa kanya, 18 years old. Grabe, baklang-bakla. Nagko-cross-dressing. Tapos alam niyo, trabaho nung Cedric, yung kapatid niyang lalaki, na 18 years old. Bakla. Nagbibideo ng sarili niya, hubot-hubad. At binebenta niya sa online. Sa mga customer na mga pedophile, mga bastos, mga sex maniac. 18 years old. Para kumain lang sila. Grabe, paano yan kung di ka magsiserve? Kapag nabuhay ka lang para sa sarili mo, matutuyo ang pag-asa mo, kapatid. Ang pinag-uusapan natin,
Paano makakatagpo ng Diyos ang pinakamalalim mong kailangan? Now is your turn. Ako po, kaya ganito po ako eh. Kasi nung panahon na wala na akong kapag-asa, inabot ako ng Panginoon. Gumamit siya ng tao. Ang ginamit niyang tao, yung katulad ko rin dati, na lubog sa bisyo. Hiwalay na ang mag-asawa. Wasak na ang pamilya. Siya yung ginamit sa akin. At nung ako naranasan ko yung pag-asa na bigay ng Panginoon, hindi, naintindihan ko. Okay, naintindihan ko po mga kapatid. Hindi pera ang pwede bukasan. Hindi asawa, hindi gobyerno, hindi si mayor, hindi presidente ng Pilipinas. Ang Panginoon lang talaga pwedeng asahan ng mga tao. At ikaw ay nasa tamang situation. You are in a perfect. Ay, lalo na mga estudyante, grabe. Nakakaawa mga estudyante. Pag kayo mga Christian sa GTC, hindi kayo nag-serve sa loob ng eskwelahan ninyo para makakilala ang mga bata, parang sinabi mo na sa demonyo, oy Satanas, bahala ka na sa mga kabataan namin. Hindi na kami makikialam dyan. Ganun ang attitude mo. Mapapansin mo, matutuyo ang pag-asa mo. Mawawalan ka na ng gana. Why? Because we were created, we were saved, for that other people may be saved. Kaya ka naligtas, para maligtas yung mga tao. Hindi ka naligtas para magsimba lang tuwing linggo. Andito pa po ba kayo? Mag-serve kayo. Lalong lalaki yung pag-asa ninyo. Ako po, nagpagamit ako sa Panginoon, baon ako sa utang, 1989. Alam niyo, hindi ko alam, ang haba ng kwento, kung ba't ako nakabayad, ba't kami nakadyan, na misis ko. Alam niya yon, kung paano kami nakabayad sa utang. 50 million. Alright? Paano kami nakalaya sa utang? Pero ang naging susi po doon, yung ginamit po ako ng Panginoon, nagpagamit po ako, of course, sa dami ng mga, kaya malapit po ang puso ko eh, alam nyo, sa mga sugarol. Sino rito mga sugarol? Umaming ka na. Sabi mo, may pag-asa pa. Sino rito mga babaero? Umaming ka na. Alright? Sino rito mga lasenggo? Umaming ka na. Alright? Lahat siya alam ko yan. Alright? Kaya awang-awa ako. Naaawa talaga ako sa mga sugarol, babaero, lasenggo. 20 years, umiinom ako, lasing ako everyday. Lasing ako everyday. Kaya alam nyo, nung ako po'y naligtas, hindi ko mapigil ang sarili ko. Ibig sabihin, kapatid, pag ikaw naranasan mo yung habag ng Diyos, imposible kapag Christian ka, pag hindi ka nakakaramdam, alright? Pag hindi ka nakakaramdam sa mga kabataang nawawasak ang buhay, mga mag-asawa nagkakahiwalay, winawasak ng demonyo ang pamilya, nakakatakot yun, baka hindi ka Christian. Hello, baka hindi ka Christian. Kasi alam mo, kung ikaw ay niligtas ng Panginoon, papakita sa inang Diyos na itong mga taong ito, binababoy ng demonyo. Alam niyo, ibig sabihin ng compassion. Narinig niyo ba yun? At si Jesus ay nahabag. Sa English, compassion. Ha? Nang makita ni Jesus yung mga tao, may pera pero ang gugulo ng buhay, pinag-aralan pero grabe, alipin ng material na bagay, addict. Alam niyo, ibig sabihin ng compassion? Meron kang malalim na pag-ibig sa human dignity. Hello, tatagalugin ko. Ibig sabihin, nakita mo itong taong ito, binababoy ng demonyo. Yun ang ibig sabihin nun. Yung mga taong wala kay Jesus, kawawa, kaya naabag si Jesus. Bakit? Ba't siya nahabag? Hinaharas, ino-oppress, they are like sheep without a shepherd. Ang gulo ng buhay. Binababoy. Imagine, created in the image and likeness of God. Nilikha ka. Yung kapitbahay mo, nilikha ayon sa wangis at image ng Diyos. Tapos ngayon, kita mo, baon na baon sa utang. Hindi makapagpaaral ng anak. Sabi ko, grabe, Lord, hindi kami papayag na ang church namin, nagsisimba lang kami pag linggo. Tapos, ang mga tao sa paligid, binababoy ng demonyo, mga teenager, buntis, hindi nakakatapos ng pag-aaral.
Grabe ang mga kabataan ngayon. High school, naninigarilyo na. Grabe ko uminom. Nagda-drugs na. Addict na sa pornography. Sabi ko, grabe, Lord, maiiyak ka talaga. Yun ang ibig sabihin ng compassion. Maintindihan niyo ako kung alam mo na ikaw ay kinahabagan lang ng Diyos. Amen? At makilaman mo yon kapag nag-serve ka na. So, pwede po ba tumayo tayong lahat? Naalala ko tuloy yung kwento may isang mayaman. May isang mayamang babae. Nag-tour sa Europe. Nagpunta po siya sa London. At sa pamamasyal ng babae, nakakita siya ng mamahalin na alahas. Sabi niya, naku, gusto ko to. Ang ganda ng alahas. So yung mister niya, nag-text po siya. Sabi niya sa mister niya, darling, I saw a very, very beautiful jewelry. I like it. Sabi ng mister niya, nag-text, how much? Binigay niya yung presyo. Ang sagot ng asawa, no. The price is too high. Sagot ng mister niya. Alam niyo ginawa ng asawa? Binili niya yung alahas. Bakit? Kasi ang basa ng babae, no price is too high. Ano ba pagkakaintindi niyo? Ba't ka naging Christian? Di ba? Is there a price too high for the salvation of souls? Binayaran ni Jesus, binayaran ka, tama? Anak ng Diyos namatay because no price is too high for your salvation. Walang katapat na halaga. Sabi ng lalaki, no, price is too high. Text di ba? Text. Ang basa ng babae, no price is too high. Ganon din po ang ginawa ng Panginoon. Umamatay ka sa cross, anak. Sige po, ama, gagawin ko para kay Rudy. Imagine, isipin nyo, kung may ibang paraan para maligtas ka at ako, sa palagay nyo, hindi yun ang gagawin ng Diyos. Bakit kailangan pang mamatay yung anak ng Diyos sa cross? Dumaan sa matinding hirap. Hindi mo kayang ipaliwanag yung hirap na dinaanan ni Jesus sa cross. Sa palagay nyo, isipin mo kapatid. Makinig ka mabuti, matatapos na tayo. Kung may ibang paraan, sa palagay nyo, hindi gagawin ng Diyos yun. Bakit kailangan mamatay ng anak ko? Ibig sabihin, there is no other way. Walang ibang paraan para maligtas ka. Kung kaya mong iligtas ang sarili mo sa pagsisimba, hindi na mamamatay ang Panginoon sa cross. Anak ng Diyos, mamamatay. Anak ng Diyos, bubugbugin. Anak ng Diyos, sasampal-sampalin yung lumikha ng langit at lupa. Tatadyak-tadyakan, duduraan sa muka. Sa palagay nyo, kung may iba pang paraan, ganun ang gagawin. There's no other way. Kapatid, kasi ang totoo, maliban sa pagkamatay ni Jesus sa cross, wala ka ng kaligtasan. Kaya ang sabi po ng Panginoon, ang sino mang sasampalataya sa akin ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang simula ng totoong pag-asa, kapatid. Yan ang simula ng totoong pag-asa. Kasi kahit ang dami mo problema, ang Panginoong Jesus ay namatay dahil alam niya, dadaan ka dyan sa ganyang mabigat na pagsubok. Alam niya, pag hindi siya namatay sa krus, there's no other way. Kaya ang sabi niya, I am the way. I am the way. Kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, kung gusto mo ng pag-asa habang nandito ka, bago ka mamatay, hindi ka dapat nabubuhay sa misery, kahirapan, puro struggle na lang. Wala kang alam kundi puro hirap, puro utang, puro kakapusan. Pero kapatid, sa gabing ito, pwedeng matapos yon. Pwedeng matapos yan ngayong gabi. Ano yun? Just open your heart to the Lord. Sabihin niya sa Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, na kaya ka namatay sa cross. There's no other way. Walang ibang paraan. Kahit ano ang gawin nyo, walang ibang paraan.
Yun lang ginawa ni Jesus sa cross. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Kaya hanggang sa huling sandali, yung magnanakaw sa krus, wala nang pag-asa. Ilang minuto na lang, papunta siya ng impyerno. Pero sa last minute, sabi niya, Jesus, wag mo kong kalilimutan pag ikaw ay naghahari na. Last minute, sabi ng Panginoon, ngayon din. Ibig sabihin, ngayon din, kapatid. Huwag kang matakot, hindi ka kukunin ni Lord ngayon. Ibig sabihin, ngayon din, pwede kang magkaroon ng kasiguruhan sa isang buhay pagkatapos ng buhay na ito. Amen. Kung kayo po yun, pumunta kayo rito, parang wala na kayo kapag-pag-asa. Sabi ko sa inyo kanina, mag-i-speak ang Holy Spirit sa'yo. Kapatid, buksan mo yung puso mo. At kung talagang naniniwala ka sa puso mo na namatay si Jesus sa cross para ikaw ay magkaroon ng bagong pag-asa at buhay na walang hanggan. Pwede ba manalangin tayo, sumabay ka sa panalangin? Okay? Pwede ba yun? Huwag mo munang intindihin yung katabi mo. Alright? Ikaw lang at ang Diyos. Pwede ba sabihin mo ngayong oras na to, Panginoong Jesus? Sabihin mo, Panginoong Jesus, naniniwala po ako na ikaw lang ang aking pag-asa. Hindi lang sa buhay na ito, kundi kahit sa kabilang buhay. Pwede ba sabihin mo ulit ng medyo malakas, binubuksan ko aking puso. Tinatanggap kita. Ang kaligtasang inaalok mo, tinatanggap ko. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Ang aking nakaraan, lahat ng kamalian, lahat ng kasalanan, sinusuko ko sa iyo. Ang aking kasalukuyan, sinusuko ko sa iyo. At ang aking kinabukasan. Panginoong Jesus, salamat po na meron ako bagong pamilya. Itong church na ito. And Panginoong Jesus, gamitin mo po ako. Panginoon, maraming walang pag-asa. Gamitin mo ko dahil binigyan mo ko ng bagong pag-asa. Salamat po ng marami sa iyong pagmamahal sa akin. Tanggapin mo po ang aming papuri, ang aking pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, lahat po magsabing Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations.